Bawal pa sabihin na abangan nyo bago mag soft opening, ibibigay ko na sa inyo. Bawal pa kasi ngayon dahil malayo pa naman yung 26. Baka maunahan nyo ako mag-flex. So, yun na. Bawal pala kasi. Walang swimming pool pa. Kaya pala. Hello! Hindi pa ako kasing yaman ni Madam Rosmar para magpagawa ng swimming pool. Ayan, maraming salamat. Wala pa pero kung Salamat Mama, hello! Magandang hapon po. Salamat po ng mga vlogger ni Mama na nanonood. Maraming salamat and welcome to Liwata Palad Overload. Kung may hiwaga, may impacta, may impacta! Mama, ano yung Facebook page mo? I-add nyo ko. Ang page ko ay Impacta. Okay? Impacta. Meron Yes! kang YouTube channel. Wala pa, gagawa pa ng tayo. Gawa ka na ng YouTube channel para No! subscribe sa'yo. Impacta. Maraming salamat, Mama. Sana ay suportahan niyo po rin ang vlog ni Mama. So, Maraming ayan guys, si salamat. Ma'am Impacta. Pag pupunta kayo dito kay Diwata, meron siya ritong tinitinda. Alam niyo ba kung ano tinitinda niya? Mineral water. Mineral water. Saan ka matatagpuan? Dito na araw-araw yan. Araw-araw walang pahinga. Pag kailangan nyo ng tubig, dito yung pwesto niya sa may gate. Yes! Dito ka mama, dito ka. Sa entrada mismo ng Diwata Park Overload. Hello! Ayan siya. Hapon! Sana ko ay dalawin nyo ang pinakamagandang impacta. Dito lang ho, sa Diwata Park Overload. So ayan ha, tangkilikin niyo yung produkto niya rito. Dito lang siya nakaupo sa may Upuan. mineral water yung kanyang binibenta. So ayun na guys, so nakita niyo naman guys sa pagbigyan tayo ni Diwata na makapag-interview kahit papano. At marami rin naman na pagbigyan ng time para makapagpa-picture. Actually ginagawa ni Diwata after 30 minutes lumalabas siya para makapagpa-picture sa mga kumakain sa kanya. So, sana maintindihan nyo rin yung sitwasyon ni Diwata na siya lang yung nagmo-monitor ng kanyang negosyo 24 hours, wala siyang katulong. So, sabihin naman natin na hindi naman lahat ng tao niya is concerned sa negosyo niya. Walang ibang magiging concern sa negosyo niya kundi yung may-ari. Kahit saan kayo magpunta, hindi lahat ng empleyado is concerned sa trabaho nila. So, napaka-importante na ma-monitor ni Diwata yung sales niya, yung cook niya, kung tama ba yung pagluluto, kung sinasarapan ba yung pagluluto ng pares, kung tama ba yung luto ng chicken, hindi ba hilaw, hindi ba masyadong luto or sunog. Tapos, alam nyo naman yun, tag-ulan, di ba? Iniisip din yan kung kamusta na ba yung tent natin, baka umulan ng malakas, walang kakain yan, di ba? So, kahit nakikita nyo na sa opisina si Diwata, tumatakbo yung isip niyan, promise na i-stress yan. Especially kapag maraming basher na hindi na pagbigyan magpa-picture, na hindi mabigyan magpa-shoutout, kung ano-ano na yung mga ipopost niyan. Especially yung mga vlogger na hindi na pagbibigyan. Sila yung mga, alam mo yung, kala mo, hindi lang napagbigyan, nagalit na galit talaga. Yung mga vlogger na, kaya nga kung ako kay Diwata, wag siyang lalabas ng kanyang opisina nang hindi siya good mood. Napaka-importante na lalabas siya, nasa mood siya, kasi yung ibang vlogger dyan is nag-aantay lang yan na magkamali si Diwata para merong maipost, para lumaki yung views ng ibang vlogger. So, ganun yung ginagawa ng iba. Nakikita nyo naman, diba, yung ibang vlogger na hindi niya lang napagbigyan, siniraan na siya, tapos bumalik yung vlogger, nag-sorry. Kasi alam nyo naman na si Diwata is in demand ngayon. So, yung iba naman hindi nila try na intindihin yung sitwasyon ni Diwata. Si Diwata napapagod din yan. Tapos ang dami pa niyang papasahurin, ang dami niyang tao na kailangan i-monitor, diba? Kung ako sa inyo guys, try nyo suotin yung sapatos ni Diwata. Nakaka-stress yan, promise. Nakikita nyo may mga nagbibigay blessing, tulong, yan. Yun na siguro yung pangsabi ni Diwata or pangtabi niya in case of emergency na may pangangailangan siya, mahuhugot siya. So, sa mga hindi na pagbibigyan, magpa-picture, minsan naiintindihan ko kayo guys, kasi dumadayo pa kayo sa malayong lugar para lang si Diwata makita, para makapagpa-picture kayo. Yun talaga yung pero reaction video na to, yung pinabideo, ang ganda yung reaction na to. Kasi kapag reaction ka video, manonood ka talaga kay Diwata. Natin si Diwata. Dito i-vlog at ito guys, papayo ko lang kay Diwata, kailangan niya i-monitor yung sabaw ng pares niya. Tapos yung lugar niya, kailangan din niya i-monitor. Napaka-importante kasi na mas i-improve niya yung sabaw ng pares niya, yung lugar niya, yung mga yung mga, kung may nangangamoy, kailangan syempre actionan niya, yung bubong, especially yung bubong, napaka-importante nun. Dahil nga ngayon ay patapos na ang tag-init, papasok na ang tag-ulan,
para continue yung kita ni Diwata, kailangan talaga maglagay siya ng yero. As in, sakupin niya yung space na yon para yung kumakain sa kanya, kapag umulan, hindi ma-distract. Especially yung mga trabahador niya, napaka-importante na hindi matuluan para makapag-focus sa kanyang trabaho. Kasi, di ba, ilang oras nagtatrabaho, sabay umulan, umaraw, nainitan na yung ano niya, tapos naundanan pa. So, parang hindi komportable magtrabaho na kapag natutuluan ka ng ulan, di ba? So, yun lang naman yung concern ko kay Diwata, na una, kailangan lalabas siya, kaano siya, nasa, ang tawag noon, yung okay siya, nasa good mood siya. Ganon. Tapos, kailangan niya i-monitor yung lugar niya, yung paligid, tapos yung sabaw ng pares niya, kailangan niya talagang improve, yung bubong niya. So, yun lang talaga. Pero ang napaka-importante, na kailangan nakangiti siya kapag lalabas siya sa tao, kasi yung mga tao talaga, TV, ginagawa ng content si Diwata. Siyempre, kumikita siya dun, at malaki yung kita ni Makagago. O, diba? Yung ibang influencer, gumagawa talaga ng negative para i-bash sila, para maraming views. Ganun yung iba.